Si Juan, isa sa pinakamalapit na alagad ni Jesus, ay nakaranas na matinding pag-usig sa buong buhay niya, lalo na sa kanyang huling mga taon. Tradisyonal siyang itinuturing na may akda ng aklat ng pahayag, na kanyang isinulat habang ipinatapon sa isla ng Patmos. Ang kanyang pag-usig ay sumasalamin sa mas malawak na pagdurusa ng mga naunang Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ng mga Romano, na madalas na naging target dahil sa kanilang pananampalataya at pagtangging sumamba sa mga Diyos ng Roma o sa emperador. Noong panahon ng pamumuno ni Emperador Domitian, bandang 505, matindi ang pag-usig sa mga Kristiyano. Ang Imperyong Roma ay himihiling ng katapatan sa pamamagitan ng pagsamba sa emperador, ngunit tumanggi ang mga Kristiyano dahil sa kanilang katapatan kay Kristo. Ang ganitong pagtanggi ay itinuturing na banta sa politika, na nagresulta sa malawakang pagdurusa tulad ng pagkakakulong, pagpapahirap, pagbitay at pagpapatapon. Si Juan bilang isang kilalang leader Kristiyano at saksi ni Kristo ay naging pangunahing target ng pag-usig na ito. Ang kanyang matatag na pananampalataya at pamumuno ay nagbigay ng malaking impluensya, ngunit ito rin ang nagdulot ng banggaan niya sa mga awtoridad ng Roma. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng pag-usig kay Juan ay ang kanyang pagpapatapon sa isla ng Patmos, isang tigang at mabatong isla sa dagat Aegea. Sa pahayag 1:9 isinulat mismo ni Juan, "Ako si Juan na inyong kapatid at kasama sa kapighatian, sa kaharian, at sa pagtitiis na nasa atin dahil kay Jesus, ay nasa isla ng Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo tungkol kay Jesus." Ang pagpapatapon ay karaniwang parusa para sa mga itinuturing na banta sa Imperyong Roma. Sa Patmos, malamang na naranasan ni Juan ang kalungkutan, malupit na mga kondisyon at posibleng sapilitang paggawa. Sa kabila ng mga hamong ito, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Sa halip, dito niya natanggap at naitala ang mga banal na pangitain na bumuo sa aklat ng pahayag. Ang aklat ng pahayag ay puno ng makulay na larawan at malalalim na mensahe na sumasalamin sa mga hamon at pag-usig na naranasan ng mga unang Kristiyano. Ang mga pangunahing tema nito ay pagtatala ng mga banal na pahayag. Inutusan ng Diyos si Juan na isulat ang kanyang mga nakikita, na naglalaman ng mga banal na pangitain tungkol sa pananampalataya at pagtitiis. Sa pahayag 6:11, nakita niya ang mga kaluluwa ng mga martir na pinatay dahil sa kanilang patotoo, na sumisigaw para sa katarungan at pagbangon. Pagsasalarawan sa Imperyong Roma bilang Babilonia. Sa pahayag 17:5-6, ang Roma ay inilarawan bilang Babilonia, sumisimbolo ng pang-api, kasamaan at pagsuway sa Diyos. Ang imaheng ito ay nagsisilbing pagbatikos sa mga makasanlibutang kapangyarihan na sumasalungat sa katuwiran. Pagpapakita ng banal na lungsod. Sa pahayag 21:22, ipinakita ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit papunta sa isang bagong lupa. Ang pangitain ito ay nangangako ng pagpapanumbalik at walang hanggang pakikisama sa Diyos. Pangako ng Diyos na makasama ang kanyang bayan. Narinig ni Juan ang tinig na nagpapahayag na ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan, papawin ang bawat luha at alisin ang sakit, kamatayan at kalungkutan. Ang katyakang ito ay nagtatampok ng ganap na tagumpay ni Kristo at nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na magpatuloy sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Ang pangkalahatang mensahe ng pahayag ay pag-asa. Hinihikayat ang mga mananampalataya na magtiwala sa soberanya ng Diyos at umasa sa araw na ang lahat ng bagay ay gagawing bago. Ang mga tradisyong historical ay nagbibigay ng karagdagang konteksto sa pagdurusa ni Juan. Insidente ng pagkakalubog sa kumukulong langis. Ayon sa mga ulat ng sinaunang historians, si Juan ay minsang pinalubog sa kumukulong langis bilang parusa dahil sa kanyang pananampalataya, ngunit milagrosong hindi siya nasaktan. Ang kamanghamanghang pagkakaligtas na ito ay maaring naging dahilan kung bakit siya ipinatapon sa halip na ipapatay. Mahabang buhay ni Juan. Hindi tulad ng karamihan sa mga apostol na namatay bilang mga martir, pinaniniwalaang si Juan ay nabuhay hanggang sa kanyang katandaan. Maaring siya ay namatay sa Efeso matapos siyang palayain mula sa pagkakatapon. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay din sa hindi natitinag na pananampalataya ni Juan at sa natatanging paraan ng Diyos sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng pag-usig. Ang buhay at pagdurusa ni Juan ay nagbibigay ng mga aral na hindi naluluma para sa mga mananampalataya. Pagpapatuloy sa pagsisilbi sa kabila ng pagdurusa, sa kabila ng pag-iisa at pagdurusa, nagpatuloy si Juan sa paglilingkod sa Diyos at pagbibigay inspirasyon sa iba. Ang kanyang tapat na pananampalataya ay nagsilbing ilaw sa gitna ng dilim. Pagkakataon sa kabila ng pagkakatapon. Ang pagpapatapon kay Juan sa Patmos ay naging isang pagkakataon para sa Diyos na ipahayag sa kanya ang hinaharap. Ang mga pangitain na natanggap niya ay nagbigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga Kristiyanong dumaranas ng pag-usig. Pagtitiis. Ang aklat ng pahayag ay nagpapaalala sa atin na magtiis, sapagkat ang tunay na tagumpay ay nasa kay Kristo at sa kanyang mga tagasunod.
Sa kabila ng mga hamon, ang pangako ng tagumpay ay nagbibigay ng lakas upang manatiling matatag sa pananampalataya. Ang mga aral mula sa buhay ni Juan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na harapin ang kanilang mga pagsubok ng may tapang at pananampalataya. Ang pagdurusa ni Juan ay isang makapangyarihang halimbawa na matatag na pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Ang kanyang pagpapatapon at pagdurusa sa halip na patahimikin siya ay naging daan upang may bahagi niya ang mga pangitain na nagbigay inspirasyon sa dimabilang na mga Kristiyano sa kasaysayan. Hanggang gayon ang kanyang kwento ay isang hamon sa atin na manatiling tapat, nagtitiwala na kayang kumilos ng Diyos kahit sa pinakamatitinding kalagayan para sa kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa buhay at mga pahayag ni Juan. Napakaraming pang matutuklasan tungkol sa kanyang mga pangitain, makapangyarihang simbolismo sa kanyang mga sulat, at ang walang hanggang mga aral na taglay nito para sa atin gayon. Huwag palampasin ang mga susunod na episode kung saan mas lalo pa nating sasaliksikin ang aklat ng pahayag. Kung nakita mong makabuluhan at nakaka-inspire ang nilalaman na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ang nagdadala na mas marami pang makadiyos na nilalaman sa buhay. Kita-kits tayo sa susunod na episode.